Siguro naman po, maraming beses nating narinig ang itong ebanghelyo na ito at nais ko pong balikan ng saglit ang paliwanag itong tila bagang minsan ay ginagamit po ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, ipinupukol sa atin na tayo daw po ay nagtuturo ng labag sa sa banal na kasulatan sa ating pagtuturo na si Jesus ay kaisa-isang anak ni Maria at Jose. Kasi nabanggit po sa ating ebanghelyo na kilala ng mga kababayan ni Jesus ang kanyang mga kapatid. Sina Santiago at Jose, Judas at Simon at ang kanyang mga kapatid na babae. Noong panahon ni Jesus, mga kapatid, ang katulad sila ng masigit pa, hindi lang katulad, masigit pa sila sa kultura ng Pilipino at tinatawag natin close family ties, At ang turing po nila, ang tawag po nila sa kanilang pinsang buo, matanda man sa kanila o mas mabata ay kapatid. Mas malapit-lapit po ang expression na ito sa Chinese, Sa Fokien, ang first cousin ko, labas-pasok sa bahay, sasabihin ko yung nakatatandang kapatid o pinsan na lalaki, tatawagin kong ahya. Di ba hindi mo kapatid yun? Oo, ahya ko yun pinsan ko. Ahya, ibig sabihin kuya. Kang tawag doon, ahya. Kapatid ko man na lalaki na nakatatanda sa akin o pinsan ko, ahya tawag ko. O kaya, pagka nakababatang kapatid o pinsan na lalaki, tatawagin kong shoti. Makababata, kapatid na lalaki o pinsan, shoti tawag. Pagka nakatatandang kapatid o pinsan na babae, ang tawag is achi. Walang distinction. Ganon. At ang nakababatang pinsan at kapatid na babae, ang tawag siobe. Kamalilito ka. Ganon din po sa kultura ng mga Hudyo. Kaya, nung isalin sa English, ayan, ang resulta ay wala namang specific na kataga sa kanila ng pinsan o kapatid, kaya ang salin ay brothers and sisters sa English at kapatid na babae at lalaki sa wikang Tagalog. Pero iisa lang po si Jesus na anak ni Maria at Jose. Ngayon po, dumako tayo doon sa nagtaka si Jesus sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Nagtaka. At siya ay hindi nakagawa at hindi gumawa. Siya ay hindi gumawa roon ng kababalaghan. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon. Huwag po nating sabihin na, gano'n naman pala. Para bagang, yan? Nalulusaw ang kapangyarihan ni Jesus kapag hindi ka sumampalataya? Hindi po. Pagka ang tao hindi sumampalataya, ibig sabihin, hindi siya handang tumanggap ng grasya at biyaya galing sa Diyos. Amen? Kaya, gumawa man si Jesus ng kababalaghan doon, wala ring saysay, walang kabuluhan, sapagkat hindi nila ito matatanggap at hindi nila tatanggapin, sayang lang. Kaya, hindi siya nakagawa roon ng himala. Hindi sa ibig sabihin na nalulusaw, nawawalang bisa ang kapangyarihan ni Jesus, gumawa ng himala at magbigay ng biyaya kapag ang tao ay walang pananampalataya. Hindi po si Jesus gumagawa ng himala sa mga taong hindi naman ito tatanggap. So ano ngayon ang pananampalataya? Ang pananampalataya nito ay simple lang. Mula pa na ako'y nag-aaral,
ang sabi, ang simpleng paliwanag sa akin ng aking spiritual director, ang pananampalataya ay yung pagtatalaga ng iyong sarili sa Diyos at ang pagiging bukas ng iyong puso at kaluluwa sa Kanyang biyaya at grasya. Amen? Pagtataya ng sarili. Ayan. Kumbaga, inilaan mo sa Diyos. Yan ang pananampalataya. May pagtataya ng sarili. Napakaganap pananampalataya. Ang iyong sarili, itinaya mo sa Diyos. Inialay mo sa Diyos. Inilaan mo sa Diyos. Kaya naman ang iyong puso at kaluluwa ay bukas sa Kanyang biyaya at grasya. Yan ang pananampalataya. Kaya sa taong walang pananampalataya, walang ugnayan sa Diyos kasi wala doon ang kanyang pagtataya sa kanyang sarili sa Diyos at hindi rin naman bukas ang kanyang puso at kaluluwa sa grasya ng Diyos, kaya naman masasayang lang. Kaya si Jesus nagtungo sa ibang bayan sa paligid ng kanyang kinalakhang nayon o lugar upang doon ay mangaral. So ano ngayon ang aral sa atin, mga kapatid? Siyempre, meron naman po tayong pananampalataya. Sigurado yan. At ating papagtibayin, hindi lang palaguin ang ating pananampalataya upang sa paglaon ng panahon ay kahit naman sa gitna ng mga pagsubok ng buhay ay hindi ito nagagapi. Ilang beses na ba tayo? Sigurado po ako, kayo rin po sa inyong mga kakilala, kaibigan, kapatid, o kapitbahay man, nakarinig na kayo na ay pinanghinaan ako ng pananampalataya. Sapagkat hindi ko, ito, may inaano kong suliranin, may dinaranas akong suliranin, para bagang ang tahimik ng langit at hindi dinarinig ang aking mga panalangin. Dinirinig ng Panginoon. At sa taong may pananampalataya, alam niya na kahit tila bagang matahimik ang langit at tila bagang walang imik ang Diyos bilang tugon sa panalangin ng isang tao, ang taong may pananampalataya, ang taong nagtaya ng kanyang sarili, sa loob-loob niya, alam niya, nakikinig ang Diyos. Alam niya na darating ang tugon ng Diyos sa kanyang takdang oras, sa kanyang takdang paraan. Sa kanyang takdang paraan. Kaya ito'y totoo rin po ito sa buhay ni Juan Bosco. Galing siya sa isang mahirap na pamilya. Lumisan ang kanyang ama nang siya'y nasa murang edad pa. Kaya siya ay bata pa rin, ay tinulungan na niya ang kanyang ina upang itaguyod ang kanilang pamilya. Tumulong siya sa pamamahala ng kanilang bukirin. Bagamat meron siyang pangarap na maging pari sa murang edad pa, ay sinarili na lang niya muna upang ang kanyang ina ay kanyang tulungan sa kanilang, kukunin ko lang ang aking kodigo. Tulungan sa kanilang bukirin. Pero dumating ang panahon na nalaman ng isang pari na siya pala'y may bukasyon. Si Father Jose Cafaso, nakausap niya. Nung mabatid ni Father Jose Cafaso, tinulungan siya pumasok ng seminaryo at naging pari. Mula sa mahirap na pamilya, ay tinulungan siya, naging pari, at nung siya'y pari na, nakita niya sa kulungan ang mga kabataan ikinukulong kasi dahil sa kahirapan ng buhay ay napipilitang gumawa ng karahasan, ng krimen,
pagnanakaw o kano pa mang krimen para lang mabuhay. Kaya ang ginawa niya, solusyon, gumawa siya ng home for the boys. At yun ang simula po ng St. John Bosco na mga home for the boys. At ito na naging sentro ng kanilang karisma, kanilang misyon nung magtatag si St. John Bosco ng kanyang society na tinawag niyang Salesian. Ano po? Yun mga Salesian. Ang kanilang founder ay St. John Bosco. Bakit nangyari ito? Kung titingnan natin, para bagang himala. Mula sa isang batang galing sa pamilyang salat sa buhay. Ito ngayon, ang kongregasyon ng St. John Bosco, ng Salesian. Iilang mga kabataan ang kanilang natutulungan. Matagal na ginugol na panahon, ano po. Pero kung titingnan natin, para bagang himala. Himala. Mula sa isang bata na hindi mo akalain galing sa salat sa buhay na pamilya, ito ngayon nagkaroon ng Salesian na society. Pagkatapos ang kanilang mga misyon ay sila'y nakapagbigay na ng edukasyon at nakatulong na ng maraming kabataan at marami na rin naging pari galing sa kanilang mga tulungan ng kabataan. Sabi nga, kung ito ay kagagawan ng kamay ng Diyos, ito'y lalago at uunlad at mananatili. Ganon din po sa ating mga plano sa buhay. Kung ating pinagdarasal, mga plano sa buhay, kung ating mga hinihingi ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos, ito'y mangyayari, lalago, at uunlad. Kapag hindi ito nangyari, hindi lumago at hindi umlad, ibig sabihin, hindi ito kadlugod-lugod sa mata ng Diyos. Mangyari man ang ating pinananalangin o hindi, ang mahalaga, andoon pa rin ang pagtataya ng sarili bilang pananampalataya. Magsitayo po ang lahat.